Pakainin nila ako, alagaan nila ako. Kasi bakit? Kaya kung kinukontent nyo ako eh. O sige, nasan yung pera? Huwag nyo kong alagaan, nasan yung pera? Sa'yo, hindi mo ako tinuring palang hindi mo ako tinuring na ama. O hindi mo kami tinuring na magulang ni Nanay Jack mo. Eh doon sa pagpalo ko sa'yo, sa pagdidisiplina ko sa'yo, humihingi ako ng tawad sa'yo. Kung Tingnan mo. nagdulot pala Si Tatay Tekram pa humingi ng tawad niyan, ha? ng mahabang panahon na pagdudusa mo dito. Balikan natin ang mga kasinungalingan na sinasabi at paninira ni Dave dito kay Tatay Tekram. Dahil sa araw na ito, sasagutin na po yan na nag-iisang Tatay Tekram. Unang banat, pakinggan muna natin si Dave. Content nila ako. Kaya po nila ako inaalagaan. Kasi binablog nila ako. Ano yung pambawi nila sa akin? Pakainin nila ako, alagaan nila ako. Kasi bakit? Kaya kung kinukontent nyo ako eh. O sige, nasan yung pera? Huwag nyo kong alagaan, nasan yung pera? Okay. Narinig natin yon sinabi ni Dave. Ngayon mismo sa araw na to, napuno na po ang isang Tatay Tekram. Dahil napakasakit para kay Tatay Tekram yung mga sinabi ni Dave na dahil binablog lang. Kaya eto na, unang banat, Tatay Tekram, pakinggan natin. Ngayon lang tayo nakapagsalita kasi nung unang araw nga na napanood ko si Kuya na ganun siya magsalita, masyado tayong nasaktan po sa mga sinabi po niya. Pero alam mo Kuya, alam mo paano kita gustong maging isa kang modelo ng mga kabataan. Kaya inaayos natin yung mga mali. Ngayon, kung minamasama mo pala yung pagdidisiplina ni Tatay, sana nagsabi ka nun pa. Kasi ang ko sa'yo, turing na anak eh. Kaya yung pagdidisiplina ko, alam mo yun. Yan, sa mga katekram natin dyan, nanay at tatay, alam ko naiintindihan po yung ko. Pero ginawa ko lang yun sa tingin ko na tama. O sa'yo, hindi mo ako tinuring palang hindi mo ako tinuring na ama. O hindi mo kami tinuring na magulang ni Nanay Jack mo. Eh doon sa pagpalo ko sa'yo, sa pagdidisiplina ko sa'yo, humihingi ako ng tawad sa'yo. Kung nagdulot pala yan ng mahabang panahon na pagdudusa mo dito. Kasi sabi mo nga, hindi mo kami tinuring na magulang mo, kaya hindi na mangyayari yun. Para sa'yo pala, content lang. Ang sakit nun. Parang sobrang sakit lang na sinabi mo. Imagine, 5 years. Kumari yung isang taon, isipin mo na lang yung 5 years, isang taon nakatutok yung camera sa'yo. Yung 4 years, paano kita inalagaan? Hindi lang ako. Kami lang. Paano ka namin minahal? Paano ka namin rinespeto, minahal, tinrata dito? Alam mo yun. Grabe. Ramdam na ramdam ko si Tatay Tekram, guys, no? Kayo ba, ramdam na ramdam nyo? Grabe yun, guys, no? Kumukuro talaga sa dibdib, eh. Sa wakas, nagsalita na rin si Tatay Tekram, no? About doon sa sinabi ni Dave na dahil binablog lang siya. Sobrang masakit talaga yon, guys, mga ka-Tekram. As in, napakasakit po nun para sa nag-iisang Tekram, Tatay Tekram. Kaya grabe, ramdam na ramdam ko talaga yon. Kumukurot siya. Si Tatay Tekram pa yung nag-sorry dahil pinapalo siya. At narinig mo naman, Dave, no? Kaya wag ka nang assuming. Ha? Sinabi ni Tatay Tekram na hindi na mangyayari na magiging tatay mo pa siya at si Nanay Jack. Hindi na mangyayari. Kaya wag kang masyadong assuming, ha? Nasasabihin mo, pinapapunta ka para pabalikin ka. Masyado ka naman kasing assuming, eh. Napakayabang mo kasi, kala mo talaga. Ang pagmamahal ni Tatay Tekram sa'yo, Dave, ay kakaiba. Bihira lang po ang katulad ni Tatay Tekram na ituturing kang anak kahit pinulot ka lang sa putikan. Kasi nga, may mga bali-balita na lumalabas na, alam mo yon, minahal mo, itinuring mong kapamilya, pero sila pa yung gumanon, di ba? Nababalitaan nyo yan. Kaya
sobrang nakakabilib yung ginawa ni Tatay Tekram dito sa batang to. Dito kay Dave. Natatandaan ko kasi na itong si Dave ang tumawag kay Tatay Tekram. Panahon ng pandemic yun eh. Si Dave yung tumawag kay Tatay Tekram para magpakuha siya. Gusto ni Tatay Tekram na lumaki siya para maging huwaran ng mga kabataan. Yun yung gusto niyang gawin kay Dave. Kaso hindi siya pwedeng maging huwaran. Lalong-lalo na sa inasal niya ngayon. Sa mga pinagsasabi niya ngayon. Sobrang kumukurot sa puso. Siguro kahit ako kasi ganyan yung nangyari, no? Kumbaga parang sasabog ka na rin eh. Pero in a nice way pa rin yung pagsasalita niya. At siya pa yung humingi ng sorry. Okay? Pakinggan ulit natin. Nagmahal kay Kuya, mga nagpadala po ng mga pagmamahal na to. Maraming salamat po. Ngayon lang po tayo nakapagsalita. Totoo yan. Ngayon lang ulit siya magsasalita. Kasi nga naman, sino ba namang hindi sasagot doon sa mga pinagsasabi mo, Dave? 'Di ba? Sino ba namang hindi sasagot doon? Lalo na kung yung tao nasaktan mo. 'Di ba? Nasaktan mo ng sobra. Grabe naman kasi yung ginawa mo, Dave, no? Grabe yung grabe makahawa si Stephen, grabe makahawa si Daisy, Ursula ng mga sakit nila. Sobra. As in. Kasi nung unang araw nga na napanood ko si Kuya na ganun nung siya magsalita, masyado tayong nasaktan po. 'Di ba? Masyadong nasaktan. Aminin nyo mga katekram, kahit kayo, nasasaktan kayo para kay Tatay Tekram. Sa mga sinabi po niya kaya... Pero alam mo Kuya, alam mo paano kita gustong... Tingnan mo kuya pa rin yung tawag niya kay Dave. 'Di ba? Kuya pa rin yung tawag niya. Maging isa kang modelo ng mga kabataan. 'Di ba? Yun lang naman yung gusto ni Tatay Tekram sa'yo, Dave. Maging isa kang modelo ng mga kabataan. Ang swerte mo eh. Imbis na yung anak ni Tatay Tekram ang gawin niyang modelo ng mga kabataan, ikaw ang gusto niyang maging modelo ng mga kabataan. Isipin mo yun, Dave. Inaayos natin yung mga mali. Ngayon, kung minamasama mo pala yung pagdidisiplina ni Tatay. Di ba? Napapalo ka kasi yun yung hinanakit mo eh. Napapalo ka, dinidisiplina ka, 'di ba? Kasi nga gusto ka niyang maging huwaran ng mga kabataan. Gusto ni Tatay Tekram na lumaki ka na isang huwaran, isang modelo ng mga kabataan. Kaya kanya ibinablag eh. Yun yung gusto ni Tatay Tekram. Yung maging idolo ka ng mga kabataan, gayahin ka ng mga kabataan. Dahil alam naman nating lahat, sa mga balita, ang mga kabataan ngayon, ang iniidolo nila ay yung mga nagre-rape, nagiging kriminal. Alam mo, Dave, malaki sanang maitutulong mo sa kamulatan ng mga kabataan. Kung sumunod ka lang kay Tatay Tekram. Kaso hindi eh. Napakaganda ng pangarap ni Tatay Tekram sa'yo. Pero sinayang mo. Sino bang mga nag-impluensya sa'yo? Si Daisy, si Stephanie, si Francis, si Vienna, si Nanette, at yung iba pang mga wakwak at mga gurang na wala sa katinuan mag-isip at hindi marunong magturo ng tamang asal sa katulad mo, Dave. Sabi nga ni Tatay Tekram, for content lang pala sa'yo, pinaabot mo pa ng 5 taon. Hindi mo pwedeng sabihin dahil may views ka, dahil may views ka eh. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Kinuha ni Tatay Tekram yung advantage na yon na may nanonood sa'yo para hubugin ka para maging isang modelo ng mga kabataan. Para maging idolo at magbigay ng impluensya sa mga kabataan. Hinuhubog ka ni Tatay Tekram para maging isa kang huwaran ng mga kabataan. Kasi pinapanood ka ng marami at yun ang hindi pinalampas ni Tatay Tekram. Dahil marami ang nanonood sa'yo, marami ang interesado sa buhay mo, gusto ni Tatay Tekram
na ang makita sa'yo ng mga kabataan at maging ng matatanda, maging isang huwaran, maging isang modelo. Hindi mo naisip yun? Kumbaga magiging instrumento ka para mga kabataan maging mabuti rin katulad mo. At yun ang hindi naarok ng utak mo. Dahil mukha kang pera. Sarili mo lang ang iniisip mo. Sana nagsabi ka nun pa. Kasi Diba? Sana nagsabi ka nun pa. Kasi kung iniisip mo pala na for content lang pala sa'yo lahat, bakit nga naman pinaabot mo pa ng 5 taon? Diba? Sa bagay, sinabi niya, 16 pa lang siya, gusto niya nang umalis. Okay? Hindi nga lang niya sinabi kay Tatay Tekram. ano ko sa'yo, turing na anak eh. Kaya yung pagdidisiplina ko, alam mo yun. Yan, sa mga katekram natin dyan, nanay at tatay, alam ko naiintindihan po yung... Oo. Sa mga katekram na nanay at tatay, maiintindihan nila si Tatay Tekram. Pero dito kay Stephanie, kay Francis, kaya ganyan sila kasi hindi nila naiintindihan yun. Diba? Pero ginawa ko lang yun sa tingin ko na tama. O sa'yo, hindi mo ako tinuring palang hindi mo ako tinuring na ama. O hindi mo kami tinuring na magulang ni Nanay Jack mo. Doon sa pagpalo ko sa'yo, sa pagdidisiplina ko sa'yo, umihingi ako ng tawad sa'yo. Kung Tingnan mo. nagdulot pala Si Tatay Tekram pa humingi ng tawad niyan ha. ng mahabang panahon na pagtutusa mo dito. Kasi sabi mo nga, hindi mo kami tinuring na magulang mo, kaya hindi na mangyayari yun. Para sa'yo pala, content Narinig mo? lang. Ang sakit nun. Dahil nga nalaman ni Tatay Tekram sa uli na hindi mo naman pala sila itinuring na magulang, hindi na talaga mangyayari yun. Ibig sabihin nun, Dave, no? Wala nang ganon. Kaya huwag kang assuming. Nag-a-assume ka pa eh. Ibig sabihin, hindi ka na nila pababalikin kahit kailan. Hindi na mangyayari yun. Ha? Naintindihan mo yon, Dave? Parang sobrang sakit lang na sinabi mo. Imagine, 5 years. Kumari yung yung isipin mo na lang yung 5 years, 1 taon nakatutok yung camera sa'yo. Yung 4 years, paano kita inalagaan? Hindi lang ako. Kami lahat. Paano ka namin minahal? Paano ka namin rinespeto, minahal, tinrata dito? Grabe, ang sakit sa dibdib nito, guys, no? Ang sakit sa dibdib. As in. Alam mo yan? Napakasakit sa dibdib nun, Dave. No? Siguro naman, naiintindihan, hindi ko alam kung maiintindihan mo to, Dave, eh. Okay? So, ano masasabi nyo doon sa mga sinabi ni Tatay Tekram, guys, no?